Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Riza na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang bata at magaling na salamangkero. Alamin natin kung papaano naaliw ang ating bida sa iba't ibang uri ng salamangka. Ang kwentong ito ay pinamagatang Papa Salamangka. Isinulat ito ni Eva May G. Bulyo at iginuhit ni Stephanie Brian D. Itaw ng Dibisyon ng Surigao del Norte, Rehiyon ng Caraga. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ni Rayson V. Tagarino at Riza Princiona ng Dibisyon ng Occidental Mindoro. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Mula noong sumakay si Mama sa eroplano papuntang Hong Kong, wala nang patid ang aking iyak. Tagalinis siya ng bahay. Mas malaki raw ang sahod doon. Amaya, halika. Mag-almusal na tayo. Ang tawag ni Papa. Papa, bakit magtatrabaho pa si Mama sa malayo? Tanong ko. Kasi anak, kailangan natin makapag-ipon para sa iyong pag-aaral at magandang kinabukasan. Sagot ni Papa. Amaya, bago ka maligo, buksan mo ang kamay ko. Sabi ni Papa. Ay, sabon pala. Sambit ko at naghalakhakan kaming dalawa. Gamitin mo iyan para malinis at mabango ka pagpasok sa eskwela. Paliwanag niya. Habang tinatahak ko ang luntiang daan patungong paaralan, sumagi sa aking isipan si Mama at ang kanyang tagubilin na mag-aral ako ng mabuti. Ang karunungan ay isang ginto. Wika niya. Namiss ko tuloy siya. Recess na pala. Naisip ko na sana kumakain din si Mama. Nang kagatin ko ang aking baong tinapay, nanlaki ang mga mata ko sa sarap. Agad kong tinanong si Papa pagdating sa bahay. Papa, parang gawa ni Mama ang baon kong tinapay. Paano nangyari ito? Usisa ko. Siyempre, may salamangka si Papa. Sabay kiliti niya sa aking tagiliran. Kinabukasan, ang lasa ng almusal ang nagpagising sa akin. Papa, parang nandito si Mama. Kasing sarap ng luto niya ang mga pagkain natin. Makulit kong tugon. Siyempre, may salamangka si Papa. Sagot niya habang abot tengang nakangiti. Ngunit isang umaga, nang tinikman ko ang gatas, may kakaiba sa lasa nito. Papa, bakit kasing sarap ito ng timpla ni Mama? Pagtataka ko. Siyempre, may salamangka si Papa. Sagot niya, sabay halik sa aking pisngi. Isang linggo, matapos magsimba,
ay napagkasunduan namin ni Papa na maglinis ng bahay. Papa, ang bilis mong natapos sa paglinis ng kwarto. Puna ko. Siyempre, may salamangka si Papa. Sabi niya, sabay kindat. Nagtawanan kami. Anak, abot langit talaga ang pasalamat ko sa Diyos dahil hindi humupa ang iyong kabaitan. Kaya heto ang pangwakas kong salamangka. Masiglang pahayag ni Papa. Nandilat ang mga mata ko nang makita ko si Mama. Mama, labis-labis ang pangungulila namin sa iyo. Sambit ko. Noon din ay nagpalitan kami ni Mama ng walang katapusang luha, yakap at halik. Pakiramdam ko ay nasa alapaap ako sa sobrang saya. Wala talagang salamangka si Papa. Binahiran lang niya ng pagmamahal upang masaya pa rin kami habang hinihintay si Mama. Salamat, Papa kong salamangkero. Bulong ko kay Papa. Sa wakas, buo na ulit ang aming pamilya. At diyan nagtatapos ang ating kwentong Papa Salamangka. Salamat! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.